Nararamdaman ng bawat isa ang bilis ng kanilang mga hakbang, lahat ay sumugod na parabang susugurin ang mga tauhan ni Narcissus. Tahimik na pinagmamasdan ni Abydos ang labanan, iniisip niya, kung hawakan niyo ang inyong mga kalasag at tumayo ng may likuran sa pader, maaari kayong makipaglaban sa marami sa kanila. Pero magagawa lang ito kung mananatiling buo ang inyong pormasyon at sama-sama kayong kikilos. Kung masisira ang porma sayon, magiging 15 lang kayo na magkakahiwalay na individual, sa isang iglap, bawat isa sa inyo ay mapapatay ng mga sundalong iyon. Hindi mapigilan ni Abydos ang mag-alala sa sitwasyon. Isang tao mula sa porma sayon ang tumingin sa harap, ang takot ay unti-unting nakikita sa kanyang mga mata at halos nanlalaki ang mga mata sa gulat. Napausal siya, ano yun? Nakikita ang mga sundalong Persiano na sumugod ng may mga sandata sa kamay at malalaking armas sa kanilang likuran, hindi maiwasan ang lahat ang kabahan. Inihanda ba nila ang lahat ng ito para sa atin? Ang mga ekspresyon ng lahat ay naging mas seryoso. Nanggigigil silang sumigaw, lintik, paano natin silang lahat mapapatay? Nasa depensibong posisyon rin sina Narcissus at Shua. Iniisip ni Narcissus, lahat ay naiirita. Kailangan nating makahanap ng paraan para itaas ang kanilang morale. Nagsalita si Narcissus, Shua. Tumugon si Shua, ang kanyang mga mata ay nakatuon pa rin sa harapan. Nakikinig ako. Tumingin si Narcissus sa eksenang nasa harapan at nagtanong, kaya mo bang pigilan sila bago sila makalapit? Habang nagsasalita, tumingin siya kay Shua. Tumingin din si Shua kay Narcissus at sumagot, alam mo naman, wala akong ibang mas magandang plano ngayon. Nagpatuloy ang kanilang usapan, sinabi ni Narcissus, bawat isa sa atin ay hahawak sa magkabilang panig at babalik tayo rito. Tumango si Shua, naiintindihan ko. Nakita sa mukha ni Narcissus ang pag-aalala para sa kanyang mga kasama. Hanggang makabalik tayo, wala silang magagawa ng walang komandante. Tiningnan siya ni Shua ng seryoso, kung mangyayari yun, may isang tao na kayang humawak nito. Pagkatapos ay bumaling si Shua kay Ares, manatili ka rito at pamunuan ang iba. Kung susulong tayo, tiyak na manggagaling sila mula sa direksyong ito. Tumango si Ares kay Shua upang tanggapin ang impormasyon. Ngumiti si Shua upang hikayatin si Ares, mahirap ito, pero magtiis ka hanggang sa makabalik kami. Tumango si Ares sa utos, naiintindihan ko. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso, at ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Huwag kang mag-alala, gagawin ko ang lahat kahit ano pa man ang mangyari. Inalis ni Narcissus ang kanyang helmet, at ang kanyang mahabang buhok ay umalon sa hangin. Ang mga kalamnan sa kanyang braso, may mga peklat at bahagyang natatakpan ng kanyang kapa, ay nagigting habang tinanong niya si Shua, kaliwa o kanan. Inalis rin ni Shua ang kanyang helmet, ang kanyang maayos na tirentas na buhok ay bumagsak, handa na ang kanyang katawan upang durugin ang kalaban, ang kanyang titig ay puno ng pagnanasa sa labanan. Kahit anong panig ay ayos lang, sagot niya kay Narcissus. Nagpasya si Narcissus, kung ganoon, sa kaliwa ako pupunta. Sumagot si Shua, hahawakan ko ang kanan. Sabay silang tumalon pasulong na parang mga leon, handang durugin ang lahat ng mga mahihina sa harapan nila. Unti-unting lumitaw ang takot sa mga mukha ng mga sundalong Persiano sa nakita, at sumigaw sila, ano ang ginagawa nila? Ang dalawang bastos na yun ay humihiwalay sa iba. Sumugod sina Narcissus at Shua na parang dalawang malaking palaso, sinasagasaan ang lahat sa kanilang dinadaanan, sumisigaw, patayin sila. Hawak ni Narcissus ang kanyang sibat at inihahampas ito kaliwat kanan upang supulan ang kaguluhan. Si Shua naman sa kabilang panig ay hindi rin magpapahuli, mahigpit na hawak ang kanyang sibat, handang magpaagos ng dugo ng sinumang haarang sa kanya. Sabay silang sumugod sa kalaban na parang mga bambang sumasabog, nagpapalipad ng mga sundalong Persiano sa ere bago bumagsak muli sa lupa. Para silang mga butil ng buhangin sa harap ni Narcissus at Shua, saan man sila magpunta, nagtatakbuhan ang mga sundalo sa takot, ang mga natitira ay takot na magpatuloy. Magkatabi silang lumalaban, isa sa kaliwa at isa sa kanan, sa isang palabas ng magkakasunod na galaw na nakakatakot para sa kalaban. Ang kanilang mga mukha ay natalsikan ng dugo ng mga sundalong Persiano, ngunit nanatiling malamig ang kanilang mga mata, handang ipagpatuloy ang labanan. Ang mga sundalong Persiano ay tinitingnan sila na parabang nakakita ng mga demonyo, nagsisisigaw sa takot, Diyos ko. Totoo bang may mga ganitong tao rito?
Hindi ko na sila makita. Nakaupo si Lucius Antoninus sa itaas, may kasiyahan sa kanyang mukha habang tumatawa ng malakas, ang kanyang mga mata ay puno ng kabangisan. Napakagaling, simula pa lang ito. Tinitingnan siya ni Katina nang may takot, iniisip na, simula pa lang? Wala bang halaga ang brutal at walang katapusang labanang ito? Habang iniisip niya ito, lalo siyang natatakot sa kanyang mga salita. Biglang tumingin si Lucius kay Katina, ang ngiti niya ay lalo pang lumapad, ang kanyang mga mata ay mapanganib, at tinawag niya ang kanyang pangalan, Katina, anak ni Reus. Nagulat si Katina, at ang kanyang mukha ay nakitaan ng kaunting takot. Tumingala siya at malakas na sinabi, "Oo, mahal na hari." Nang marinig ni Reus ang pagtawag sa pangalan ng kanyang anak na babae, siya rin ay natarante sa loob. Iniisip kung bakit biglang naging malademonyo ang tingin ni Lucius kay Katina. Tiningnan ni Lucius si Katina na para bang kaya siyang patayin ng kanyang mga mata sa isang iglap. Natakot si Katina, ang kanyang mga mata ay lumaki sa takot at nauutal siyang nagsabi, hindi, paano ko magagawang mag-alinlangan?" Ang kanyang mga mata ay lalong lumiliit ngunit patuloy siyang nakangiti, para bang isa siyang demonyo na nagkukubli sa anyo ng tao. Nagpatuloy siya, "Huwag kang matakot, maaari mong sabihin ang totoo." Sa sandaling yon, lubos na natakot si Katina at sumigaw ng malakas, "Wala akong pag-aalinlangan." Ngunit hindi pa rin siya tinigilan ni Lucius Antoninus, patuloy siyang nagtanong, "Nagsisinungaling ka ba?" Maging si Reus ay natakot din sa nakikitang pag-uusisa sa kanyang anak. Alam niya ng mabuti na kung patuloy na itatanggi ni Katina ito, lalo lamang magagalit si Lucius. "Huwag, Katina, kung patuloy kang tatanggi." Agad siyang sumigaw upang ilihis ang pansin ni Lucius. "Mahal na hari, pakiusap, tingnan ninyo roon." Itinuro niya ang arena sa ibaba upang ilihis ang pansin ni Lucius. Mula ngayon, magiging mas interesante ang mga pangyayari. Pinagmasdan ni Lucius ang sitwasyon sa ibaba at ngumiti, saka sinabi kay Reus, "Kapitan," at tumingin siya sa malayo, bahagyang nanlaki ang mga mata. Si Katina ay wala ang matalim na kamalayan sa espasyo na tulad ng sayo, marahil dahil siya ay babae. Walang masabi si Reus at yumuko ng may pagkakasala, "Oo, kasalanan ko ang lahat, mahal na hari." Tumingin ang kanyang mga mata sa ibang direksyon. Siya ay nagmuni-muni at sinabing, marahil yun ang dahilan." Pagkatapos ay humarap siya kay Katina at malakas na nagsalita, "Makinig ka, Katina, anak ni Rides, kapitan ng mga bantay ng hari." Tumayo si Katina, humarap sa kanya, at yumuko, "Oo, mahal na hari, nakikinig ako." Umupo siya sa trono at nagpatuloy, "Sa pangalan ni Lucius Aurelius Commodus Antoninus, tagapamahala ng imperyo ng Roma, nangangako ako na ngayon, kahit may balak kang maghimagsik, hindi ka paparusahan." Sa pahayag na ito, labis na nagulat at natakot si Katina. "Kaya't huwag kang matakot sa akin, maging kampante kagaya ng iyong ama," sabi niya, dahilan upang mabigla at malito si Rides at ang tagapaglingkod sa kanyang tabi. Ngumiti si Lucius, na parang may iniisip na iba, at nagpatuloy, "Maging tapat ka lamang sa iniisip mo." Si Katina, natatakot at hindi sigurado sa kanyang iniisip, ay tumugon, "Oo, mahal na hari, lubos akong nagpapasalamat sa biyayang ibinigay mo sa akin." Si Rides, nakikita ang tingin ni Lucius sa kanyang anak na babae, ay hindi mapigil ang makaramdam ng kaba at takot. Iniisip niya, hindi ito ang tamang panahon para pababain ang aking depensa. Bakit kaya bigla niya itong binigyan ng ganitong hindi pangkaraniwang pabor? Biglang pumasok sa isip niya ang masamang ideya, at ang kanyang mga mata ay napuno ng matinding takot. Sandali lang, naisip niya. Tumingin siya kay Lucius, saka sa kanyang anak, at muling bumalik ang kanyang tingin kay Lucius. Si Lucius ay patuloy na nakatingin kay Katina at ngumingiti. Isang baliw at nakakatakot na pag-iisip ang pumasok sa kanyang isip, hindi kaya ang baliw na yon. Hindi pinansin ni Lucius ang tingin ni Rides at ipinagpatuloy ang kanyang paliwanag kay Katina. Ang pabilog na porma sayon ay dinisenyo upang mapahusay ang kabuuang tsansa ng kaligtasan. Muli niyang ibinaling ang tingin sa labanan, may kasiyahang ngiti sa kanyang mukha, at sinabi, "Ngunit tingnan mo ito." Tumingin si Katina pababa, at ang kanyang mukha ay puno ng halo-halong damdamin. Sa arena sa ibaba, sina Shua at Narcissus ay puno pa rin ng lakas, sumugod na parang gutom na mga hayop.
Ang mga sundalong Persiano ay nagulat, ang kanilang mga bilang ay mabilis na nabawasan na parang mga ginapas na trigo. Sumigaw ang mga sundalo sa takot, ano yun? Si Narcissus, tulad ng palasong mabilis na pumaimbulog, ay biglang nasa harapan nila. Si Shua naman sa kabila ay hindi rin nagpapahuli, sumugod siya na may hawak na sibat, nililinis ang lahat ng nasa kanyang daraanan. Tahimik na sinuri ni Narcissus si Shua, iniisip, mabilis at praktikal ang kanyang mga galaw, walang anumang labis na kilos o pagpapakita. Pinapanood niya si Shua habang hawak nito ang isang kaaway sa leeg gamit ang isang kamay at sinasaksak ang isa pang kalaban gamit ang kanyang sibat sa kabila. Patuloy na nag-iisip si Narcissus, naramdaman ko ito noon pa, tiyak na hindi siya pangkaraniwang tao. Tahimik ding sinuri ni Shua si Narcissus, iniisip, napakagaling niyang gumamit ng kanyang sandata, nagpapakita ng pambihirang kasanayan kahit gamit lang ang isang tungkod. Pinapanood niya si Narcissus habang mahusay na ginagamit nito ang kanyang sibat at itinataboy ang mga sundalong Persiano. Nagpatuloy ang isip ni Narcissus habang pinapanood si Shua, ang makita ang isang tulad niya, alam kong hindi na kinakailangan ang pagdududa sa sandaling ito. Ngunit sa isip ni Shua, hindi siya nais magpahuli kahit kanino. Pareho nilang pinanghahawakan ang parehong layunin, at ang kanilang mga mukha ay puno ng determinasyon. Sa loob lamang ng sandali, karamihan sa mga mahihinang sundalo ay natalo na, at ang dalawa ay papalapit na sa kinaroroonan ng mga mabibigat na armas. Si Narcissus ay sumugod sa kabila, patuloy na nakikipaglaban, habang sinamantala ni Shua ang pagkakataon upang sumabak sa laban-laban sa mga mandirigmang kaya ang laban sa sandaang lalaki. Tanging silang dalawa lamang ang may ganitong kakayahan. Ipinaliwanag ni Lucius kay Katie na ang kanilang kakayahan, at siya'y tumugon, nauunawaan ko ang nais iparating ng iyong kamahalan. Pinanood ni Lucius ang dalawa habang sinusugpo ang mga kaaway sa ibaba ng arena, at idinagdag, sila'y may malaking talento, ngunit sa labanang ito, may mas kapana-panabik na bagay. Ngumiti siya ng isang masamang ngiti na nagpagulat kay Katie na sa kanyang tabi. Ano yun? Tanong ni Katie na. Si Lucius Antoninus ay nakaupo ng maayos sa itaas, may kasiyahan sa kanyang mukha habang pinagmamasdan ang eksena sa arena. Isang palihim ng ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha at sinabi, sila ay napakagaling, ngunit may mas nakakalibang na mangyayari sa labanang ito. Si Katie na, naguguluhan, ay tumingin sa kanya at muling nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Ngunit nagbigay lamang si Lucius ng isang nakakalokong ngiti at may matang puno ng pagsasabwatan, saka tumawa ng malakas at sinabing, malalaman mo rin ito, nang hindi ko na kailangang ipaliwanag pa. Sa narinig, hindi maiwasang mamangha at matakot si Katie na, hindi alam kung ano ang maaaring susunod na gagawin ni Lucius. Samantala, sa ibaba ng arena, sina Narcissus at Shua ay magkasamang sumulong, nilalabanan ang mga sundalong humahadlang sa kanilang daraanan. Ang mga sundalo, nang makita ang dalawa, ay napansin ng malabayani nilang aura na nagdulot ng pangamba sa kanila, kaya't sila'y nagtakbuhan habang sumisigaw, dumarating sila. Dumarating sila, si Shua, gamit ang kanyang lakas, ay sinugod ang mga nasa harapan niya at sumigaw, isang beses ko lang itong sasabihin, kung nais niyong mabuhay, umurong na kayo ngayon, o mamamatay kayo. Ngunit hindi natakot ang mga sundalo, bagaman pawis na pawis sa takot, matapang pa rin silang sumigaw, tumigil ka sa pagsasalita. Kami ang papatay sa iyo. Tila inaasahan na ni Shua ang kanilang reaksyon, kaya tumugon siya habang hinahataw ang mga ito, alam ko na ito ang gagawin niyo, kaya't humihingi ako ng paumanhin. Sa isang malakas na hampas ng kanyang sibat, napaatras ang mga sundalo, at mabilis silang bumagsak sa lupa sa sakit. Muli siyang umatake ng buong lakas. Habang nakikipaglaban si Shua, pinagmamasdan niya ang mga sundalong bumagsak, nag-iisip kung ano ang susunod niyang hakbang. Marami sa kanila, ngunit hindi naman sanay sa labanan. Kailangan lamang niyang patayin ang ilan upang ang natitira ay matakot at umurong, sapat na yon. Kaya't mariin niyang binalaan ang mga natitirang sundalo, isa pang beses kong sasabihin ito, huwag niyo akong lapitan, at wala nang kailangang mamatay. Sa mga sandaling yon, sumama na rin si Narcissus sa labanan, sumugod patungo kay Shua, at sa isang mabilis na kilos, pinabagsak niya ang mga sundalo, isa-isa, nang walang pag-aalinlangan. Ang kanyang mga mata ay walang awa, puno ng determinasyon habang sinusuong ang labanan, na pinalilibutan ng mga sundalo sa lahat ng panig.
Hindi natitinag si Nero, patuloy siyang lumaban at habang tumitindi ang mga pag-atake ng mga sundalo, lalo niyang binibigay ang lahat sa kanyang laban, pinapatay ang mga ito sa kanyang sandata. Bigla siyang tumalon at ginamit ang buong lakas para maglunsad ng isang malakas na hampas. Nang tumama ang kanyang atake, ang mga sundalo sa harap ay walang nagawa kundi tumanggap ng suntok at sila'y tuluyang nawasak. Si Lucius Antoninus ay nakaupo sa kanyang lugar, matamang pinapanood ang laban mula sa simula, ngunit biglang tumawa ng malakas, may halong galit. Nakakatawa ito, sabi niya. Kasama niya si Katina na natakot sa kanyang biglang reaksyon, kaya't nagtanong ito, sa tingin ko, mahusay ang kanilang ipinapakita sa laban. Hindi ko maintindihan kung bakit mo ito nakikitang katawa-tawa, mahal na hari. Napagtanto ni Lucius na hindi pa rin lubos na nauunawaan ni Katina ang nangyayari sa arena kaya't ipinaliwanag niya. Pinatay ni Shua ang ilang malapit sa kanya at pinigilan ang iba na makalapit, samantalang si Narcissus ay hinahabol ang mga sundalo at pinabagsak ang bawat isa ngunit hindi pinapatay ang mga ito. Bigla niyang isinubsob ang kanyang mukha sa galit na puno ng matinding puot at tumingin kay Katina. Ano sa tingin mo, sino ang tama sa kanilang dalawa? Natakot si Katina sa galit na ekspresyon ni Lucius Antoninus, kaya't maingat siyang sumagot, sa aking munting pag-iisip, sa tingin ko'y tama ang ginagawa ni Narcissus dahil sa kanyang kakayahan at personalidad. Subalit, sa halip na magalit, si Lucius ay tila napangiti ng paghamak. Hehe, ang inosente mo talaga, ano? Ang sagot na yun ay nagdala ng panibagong takot kay Katina, at mabilis niyang sinabing, oo, opo, mahal na hari. Ibinaba ni Lucius ang kanyang tingin pabalik sa arena at sinimulang suriin ang laban sa ibaba. Una, ang pakikipaglaban sa mahihinang kalaban ay hindi talaga nagpapakita kung sino ang mas malakas. Pangalawa, si Shua ay nakatuon pa rin sa mga kalaban, ngunit si Narcissus ay tila walang pakialam o respeto sa kanilang buhay. Napakunot ang noo ni Katina at nagtanong pa, ibig sabihin po ba ay? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Lucius Antoninus, may galit at malafaraon na tingin ito, at sinagot siya ng mga tanikala. Pagkatapos ay tumawa siya ng malakas, halatang nasiyahan, at ipinagpatuloy, sa pananaw ko, hindi lang basta umiiwas sa pagpatay si Narcissus, hindi niya kayang gawin ito. Sa madaling salita, may pumipigil sa kanya. Matapos iyon, tumahimik si Lucius, tila malalim ang iniisip, at nagwika, siguro'y may dahilan siya para sa kanyang pagpili. Samantala, patuloy pa rin ang laban ni Narcissus laban sa mga sundalo sa arena, binabagsak ang mga nakapaligid na kahoy upang lumipad ang mga ito at makabuo ng mga hadlang sa laban. Ang mga piraso ng kahoy ay nagsipagkalat sa ere, nagiging sagabal para sa mga sundalo. Pagkatapos ng laban, napansin ni Nero na ang ilang mga sundalo ay matinding nasugatan, nakahandusay sa lupa at puno ng sugat sa buong katawan. Noon lamang siya kumalma, huminga ng malalim at sinabi, sapat na siguro ito, hindi ba? Bigla niyang naalala na naroon pa si Shua, kaya tumingin siya sa paligid at hinanap ito, nasaan na si Shua. Katulad ni Narcissus, si Shua ay matindi ring lumalaban at humaharap sa mga sundalo. Nakatayo si Shua, mahigpit na hawak ang braso ng isang sundalo habang naghihintay ng mga susunod na atake sa labanang ito ng buhay at kamatayan. Biglang nagtama ang kanilang mga mata ni Narcissus, tila nagkakaintindihan sa iisang tingin lamang. Sabay silang tumalon gamit ang buong lakas, desididong sumugod pa sa laban, binaliwala ang mga sundalong sumusugod sa kanila. Ngunit biglang narinig ang isang malakas na sigaw mula sa mga manunood, ngayon na. Ipatupad ang capture formation, mula sa kung saan, sunod-sunod na nagsilabasan ang mga bagong sundalo, naglinya sa mahabang hanay at itinaas ang kanilang mga sandata na may mabagsik na mga ekspresyon. Nang mga sandaling yun, napansin ni Narcissus at Shua ang pagbabago sa sitwasyon. Nagulat silang dalawa at hindi maintindihan kung ano ang nangyayari, lalo na't patuloy sa pagdami ang mga sundalo na tila walang katapusan ang bilang. Hindi inasahan ni Narcissus at Shua ang ganitong sitwasyon. Kanina lamang, puno sila ng sigla at pananabik na sumugod ng mas malalim, ngunit ngayon ay napilitan silang huminto. Napapalibutan na sila ng mga sundalo, mas marami pa kaysa noong una. Nakatayo si Narcissus sa depensa habang sinusuri ang sitwasyon, napagtanto niya na nagkakagulo ang kaaway noong una ngunit bigla silang nagtipon at bumuo ng formation upang palibutan sila.
Napansin ni Narcissus na hindi ito aksidente, ang lahat ng ito ay planado mula pa sa simula. Nagsalita si Shua, may komandante ang kaaway, isang veterano. Narinig ito ni Nero ngunit hindi niya ito binigyang pansin, at buong tapang niyang sinabi, hindi ko na iniintindi iyon. Kailangan nating makawala agad.